Kumusta mga idol tropa? Sa video na ito mga idol ay kung paano ang tamang pag-battery operated ng ilaw at pag-enhance ng charging system para sa Raider 150. Dito sa grupo ng socket na ito mga idol, hanapin natin itong socket na kulay black at ang wire na makikita natin dito ay white na may lining na red at yellow na may lining na white. Kung saan mga idol, ito yung galing sa stator. Okay, so ang gagawin natin mga idol tropa ay huhugutin natin ang socket na ito. Sa gagawin natin ito mga idol ay para i-enhance ang kanyang charging system. At pagkatapos natin mahugot ang socket mga idol, ay aalisin natin dyan ang yellow wire. Ang yellow wire na ito na may lining na white ay galing sa stator papunta sa regulator kung saan ito yung nagbibigay ng supply para sa ilaw. Ayan, at pag nahugot na natin ang yellow wire na itong mga idol, ay ibabalik na natin ang socket. Ang yellow wire na ito mga idol na inalis natin ay hindi na natin ikakabit. Kaya kailangan natin itong balutan ng electrical tape. Ngayon, kailangan natin dito mga idol gumamit ng voltmeter. Nang sa ganon ay makita natin kung tama ba ang pag-enhance ng ating charging system. Ayan, at gumanda nga ang charging system mga idol tropa. 14.8 ang siyang pinakamataas. Good yan mga idol. Okay, sunod natin gagawin mga idol ay kailangan naman natin i-battery operated ang kanyang ilaw. At dito mga idol sa regulator ay hugutin lamang natin yung socket. At dito sa hinugot nating socket mula sa regulator mga idol ay aalisin natin yung pin mga idol kung saan dito nakakonekta ang dalawang yellow wire. Pero dahil hindi ko mahugot yung pin mga idol, ay puputulin na lamang natin itong dalawang yellow wire. Ayan mga idol, at pinutol na nga lang natin itong dalawang yellow wire. Ang gagawin natin dito mga idol ay babalatan natin yung dalawang wire or dalawang yellow wire na papunta sa harness dahil ito yung gagamitin natin. At ito namang papunta sa socket ay hindi na natin yan kailangan. So isisilyado na lamang natin yan mga idol. So ang susunod natin gagawin ay dudugtungan natin ng wire yung dalawang yellow wire na papunta sa harness. So ito yon mga idol. Idudugtong natin dyan yung wire. Kailangan magandang klaseng wire ang gamitin natin mga idol. Pwede na ang number 20 o kaya ay number 18 na wire. At pagkatapos ay balutan natin ito ng electrical tape. Isilyado natin na maayos mga idol. Okay? Ayan, at itong idinugtong nating wire mga idol tropa ay balutan na rin natin ng electrical tape. At pagkatapos mga idol ay ibabalik na natin itong socket sa regulator. At itong wire na idinugtong natin mga idol tropa, ito naman ay ikakabit natin sa accessories wire. Ayan, at naibalik na natin yung socket sa regulator. At ito naman ang dulo ng wire na idinugtong natin kanina na galing sa yellow wire. At ito ay ikakabit natin sa accessories wire mga idol para maging battery operated na ang ilaw. Hanapin lamang natin mga idol ang orange wire kung saan ito yung accessories wire ng Suzuki Raider. Ayan mga idol, mula sa socket ng brake light switch, ito yung pinakamalapit na accessories wire na pwede nating pagkabitan. So dito natin yan ikakabit mga idol tropa. Ayan mga idol, yung dulo ng wire na idinugtong natin galing sa yellow wire kanina ay ikakabit natin dito sa orange wire. At ito na ang huling wire na ikakabit natin mga idol. So tapos na ang pag-battery operated ng ating headlight. Ayan mga idol, tapos na natin ma-enhance ang kanyang charging system
at naka-battery operated na rin ang kanyang mga ilaw. Ngayon, kailangan na lamang natin palitan ng LED ang kanyang headlight bulb. Osram T19 ang ipapalit natin mga idol tropa. At kapag naka-battery operated ang ating headlight mga idol, ay mas magandang gamitan natin ito ng LED. Ayan mga idol tropa, ganun lang po kadali kung paanong i-enhance ang charging system, gawin itong fast charger, at kung paanong gawing battery operated ang ating mga ilaw. Maraming salamat sa panonood mga idol tropa, at sana may natutunan kayo sa video na ito. Like and subscribe na lamang po mga idol tropa sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito.